Bless me with good health. Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Gemini ay personal riches. Wow! Small successes are likely now and bigger ones are on the way. Finances could improve dramatically but avoid get rich schemes. Ayan. Maraming tagumpay, no? Maliliit na tagumpay, paunti-unting tagumpay. Siguro mga natatanggap na ninyo or nakakamit na ninyo ngayon, Gemini. That could be in various areas of life. Most likely, no, pangkaperahan, most likely mga sa negosyo ninyo, may mga paunti-unti na kayong mga victory dyan na nakakamit, nagsasucceed na yung mga strategy ninyo, yung mga ganon. It could be also mga problema ninyo, maliliit na problema, nalulusutan nyo agad, mga maliliit ninyong challenges na nararanasan, maaring napagtatagumpayan nyo na yan, nalulusutan nyo agad, yung mga ganon ba, no? And sinasabi dito, the bigger ones, the bigger success are on its way, Gemini. Kaya alam niyo yan din, kung ano man yung big time talaga na pinagtutuunan ninyo ng pansin, pinaghahandaan ninyo, pinagtsatsagaan ninyo, pinagsisikapan, you know what it is, and most likely yan ang tagumpay na naparating sa inyo sa area na yan, ang victory, na parating sa inyo. And you know what, kung ano man yung mga successes na yan, so that could bring financial success sa inyo, kaya magbabago agad-agad, yung inyong financial department, kumbaga, there is going to be a change, a beautiful change in your financial landscape. So care required, guard yourself against deception. Ayan, wow, napaka-powerful na mensahe nito, So mag-iingat kayo, Gemini, lalo-lalo na sa mga taong nakakasalamuha ninyo, nakakausap ninyo, kasi maaring meron dyan mga mambubudol, scammers, mga ganon, at mabudol kayo, Kaya mag-iingat kayo, make sure na hindi kayo nag-share ng mga personal information ninyo sa kung kanino-kanino lang. Alam nyo na yung mga manloloko, diba? Napakagaling yan magchika, napakagaling mamingwit ng atensyon ng mga tao. Kaya make sure na paandarin ninyo mga intuitive abilities ninyo, yung psychic abilities ninyo, lagi ninyong papaganahin para ma-pick up ninyo agad if there's something off with the person, makakaiwas agad kayo, na alam mo yun, makakapag-detach agad kayo ng energy, from that person. Kaya ayan, mag-ingat kayo, So what else? So we have 7 of Swords. Ayan. So talaga mag-iingat kayo dito, Gemini. 7 of Swords is the energy of liar, cheater, and stealer. Ayan. So talagang yung dalawang ito, malaki ang panawagan sa inyo dito na iba yung ingat ang gagawin ninyo dito. Kasi maaaring meron ditong ang galing magsinungaling sa inyo, maaaring maloko kayo dyan sa mga, madala kayo sa mga kasinungalingan ng mga tao yan, or maaari din naman na talagang, scammer ito, manloloko talaga, mambubudol talaga, kaya mag-iingat kayo, sa mga taong nakakasama ninyo, nakakausap ninyo, okay? Huwag kayong masyadong magtitiwala, alright? Around this time. So, the Hangman energy. Ayan. So, this is, stagnant energy ito. Gemini, stagnant energy. Maring may mga bagay kayo dito ginagawa din, na bigla na lang nahinto, bigla na lang may delays, bigla na lang, para may mga blockages ba na ganap, kaya na pending, Maring may mga ganong ganap ang iba sa inyo dito. And that is the time, Gemini, na
i-take advantage ninyo ang sitwasyon na yan for you to reflect on the things that are happening sa buhay ninyo. Kasi maaring that is a sign, yung pagtigil ng inyong inaasikaso, pagtigil ng kung ano man ang pinoproseso ninyo, that is already a sign that there is something else na kailangan ninyong pagtuunan ng pansin. There is something else na may kailangan kayong pagmuni-munihan para nang sa gayon you can gain new perspective, you can gain new idea, new plans, maaring makabuo kayo ng bagong plano, para makapagsimula muli kayo kung ano man ang kailangan ninyong pagtuunan ng pansin na bago, Kasi parang wake up call sa inyo ito. Wake up call ito sa inyo. Kaya parang iniimbitahan kayo dito na magmuni-muni kayo because there is something else, There is something else na kailangan ninyong pagtuunan ng pansin dito. There is something else na kailangan doon ninyo i-direct yung inyong energy and attention to. So, pagmuni-munihan ninyo ito, Gemini, mararamdaman naman ninyo yan if bigla na lang na pending ang ginagawa ninyo, nag-effort naman kayo pero parang wala kayong update, wala kayong naririnig na balita, yung ganon, that is already a wake-up call for you, na you need to do something else. Okay, so what else? We have Page of Cups. Ayan, this is beautiful energy. Kikiligin ang iba sa inyo dito. Magiging masaya kayo dito. May mga balitang parating sa inyo dito na magpapakilig sa inyo. May mga balitang magpapakilite, mangingilite sa inyo, kumbaga, at matutuwa kayo dito. This could be, mga opportunity yan, na maaaring dumating sa inyo. Balita about opportunities, na maaari ninyong applyan or kailangan ninyong i-consider yung mga ganun ba, maaari din na this is invitation, for social gatherings. Maaring ganun ang ganap dito. Kaya maaring may katagalan ng hindi kayo nakakapag-attend ng party or hindi man lang kayo nakakadalo sa mga okasyon or mga pagtitipon ng mga kaibigan ninyo, kapamilya, kaya kayo may excite kayo dito, sa mga gatherings na to na maaring maimbitahan kayo. So good luck and enjoy. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ninyo ay health. Ayan, Libra. An excellent time to start an exercise program or diet. Many friendships are on the horizon. Ay, napaka-sweet, Marami kayong mga bagong kaibigan dito na makukuha, or magiging parte ng buhay ninyo. Maraming new friendships siguro dito. Ang lalapit sa inyo, Marami kayong makikilalang bago na madi-develop into a friendship, isang magandang pakikipagkaibigan. Ito din daw yung best time na mag-start kayo ng exercise program or diet, So maaring kailangan nyo na talaga mag self-care, Libra? Kaya inaanyayahan kayo dito na mag-exercise na kayong muli, Only if, kung fit kayo to exercise or kung kunyari ina-advisean talaga kayo ng doktor na kailangan ninyong mag-exercise, Kasi kung hindi pwede sa inyo na mag-exercise kayo, kung may medical condition, 'di ba, na bawal mapagod, mga ganon. So, wag kayo diyan, Wag kayo diyan. Magpakonsulta pa rin kayo, sa inyong doktor to see if you are safe to exercise, Yung mga ganon ba. So, what else? Love life. Ayan. Affairs of the heart could cause future problems, but take heart as difficult situations will be resolved by a good decision this week. Wow! This week. Ayan. So, basahin nyo uli. Yan, Libra, Yan, i-zoom ninyo yan. Basahin ninyo because that may resonate with you. Ayan. So, holy moly. Alright. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. Yan. So, may mga relationship issues siguro. Maaaring ang iba sa inyo kung nasa
isang relasyon kayo. So, maaring that can cause problem daw. Siguro may hindi kayo dito pagkakaintindihan. You're not on the same page with your person. Maaring ganon. So, we have 5 of Wands. Yan, yan. So, siguro may hindi kayo pagkakaintindihan talaga dito, no? Maaring meron conflict dito between you and your person. Maaring meron kayong pinagdidiskusyonan dito. May hindi kayo, may isang bagay dito siguro or more things na hindi kayo nag-agree, no, sa sitwasyon na yan. Kaya ayan, may conflict, no, may conflict kayo between each other dito. So yun na nga ang sinasabi nito. But sabi naman nito, you know, kung ano man ang difficult situation na yan, that will be resolved by a good decision this week. Kaya siguro magkakausap din kayo, Libra, no, mapag-uusapan ninyo to. Maaaring kailangan nyo lang talaga ng time dito para magharap kayo, i-discuss ninyo, i-dissect ninyo ng maayos, no, kung ano ang hindi ninyo pinagkakaintindihan, yung ganon, so that mahanapan ninyo talaga ng solusyon, no, mag-meet talaga kayo halfway sa sitwasyon na ito. So, kailangan lang talaga siguro dito ang pag-uusap, no? 8 of Wands, beautiful energy. There are wonderful news coming in dito, Libra, no? Maaring related yan ito sa mga opportunities, no? Money, career, and finances, travel, no? Maaring gano'n ang mga opportunities na parating sa inyo dito. And also, this is about travel din talaga, no? So, some of you maybe are embarking on a travel. That could be an international travel. Malayo-layo ang napipick up ko ditong travel ng iba sa inyo. So, it could also be domestic travel lang, pero medyo may distansya siguro, no? A long journey, kumbaga, ang ganap dito for some of you, Libra. So, napakaganda, no? May excite kayo dito, no? Sa mga news na parating, no? Yan ang napipick up ko. This is also a fast-moving energy, Libra, kaya maaaring kung ano man ang mga balitang parating sa inyo. Kung yan ay about opportunities naman, nako, talagang siguro kailangan dito na mag-decision agad kayo. Siguro hinihintay agad ang kasagutan ninyo dito, magko-confirm kayo agad, no? Maaaring may mga ganong requirement dito. Kaya kailangan handa kayo, no? Physically, mentally, emotionally, spiritually ready and fit kayo sa kahit anuman ang oportunidad na dumating sa inyo, no? Kasi mabilisan dito ang ganap. What else? We have Page of Cups. Ayan. So, opportunities talaga are coming your way. Meron ditong magandang balita talaga na parating sa inyo. That could be a job offer, no? For some of you, Libra, that could be a job offer. Yun ang napipick up ko dyan. Maaari din naman na meron ditong mga imbitasyon, no? For occasion, no? Or celebration. Maaring meron ditong celebration ng engagement, may engagement party siguro, wedding party, mga ganon, no? At mayroong masayang pagtitipon ng pamilya at mga kaibigan dito. Kaya naman, may excite talaga kayo dito, Libra. Kasi maaring matagal na kayong hindi nakaka-attend ng party, matagal na kayong hindi nakakalabas ng bahay para makipag social gathering kumbaga, at ngayon yun ang magpapa-excite sa inyo. So have fun, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. So, pauna mensahe ninyo, Aquarius, tough and trying times. Ayan, tough times ahead. Think long term and make decisions accordingly. Avoid negative people at all costs. Yes, yun ang napakahalaga din ito. Kasi, yung mga negative people, nako, sigurado kayo, ang bit-bit niyan negative vibes, no? Kaya nga negative people sila. Kaya, iwasan nyo yan as much as possible because walang maidudulot na maganda yan sa inyo. Walang magandang impluensya, no? Ang maibibigay niyan sa inyo. Mahahawaan lang kayo dyan ng negative energy niya. Kaya, iwasan nyo na lang, no? Alam niyo naman yan kung sino ang mga yan. Alam niyo yan kung sino yung nagpapa-stress
sa inyo, alam niyo yan kung sino yung chika lang ang hatid sa inyo or gusto lang mamingwit ng mga information from you. Alam niyo, kilala niyo ang mga yan. Kaya iwasan niyo na lang as much as possible, no? At sinasabi din dito na there may be tough times ahead dito. Kaya sa inyong pagdedesisyon, kung kailangan ninyong pagdesisyonan ng mga bagay na ito, pag-isipan ninyong mabuti, no? Do not settle with kung ano yung alam mo yun, yung shortcut na desisyon, shortcut na pag-iisip, no? Lawakan ninyo ang pag-iisip ninyo. Think things through, gamitin ninyo ang inyong eagle eye din para makita ninyo talaga yung buong sitwasyon ninyo before you make a decision dito. Nang sa gayon wala kayong pagsisihan at saka yung maging sound and fair ang magiging decision ninyo, okay? Friendship, a friend needs your help. Ayan, so kailangan ng inyong kaibigan ng inyong tulong ngayon. Your kindness and excellent counseling skills will put them back on track. Ayan, so maybe, kaibigan nyo pala, maaaring isang kaibigan ninyo ang may pinagdadaanan nito na tough and trying times, Aquarius, maaring siya yung merong pinagdadaanan ganito at kailangan nila ang tulong ninyo, kailangan nila ng makikinig, kailangan nila ng mag-a-advise, and maaring ikaw yung go-to person ng taong yan, maaring sa tuwing magkakaproblema siya, sa tuwing kailangan niya ng kahit anong klaseng assistance, maaring ikaw yung nilalapitan nito, ikaw yung trusted niya, na tao, kaya yun, kailangan kanya sa ngayon. So what else? We have devil energy. This is Capricorn energy. Maaring si friend ninyo is a Capricorn, kung sino man yan. So that could be it, na kailangan ng tulong ninyo. So maaari din naman dito Aquarius na yung Capricorn na to is your placement, maaari din na may Capricorn placement kayo, maaari din naman na you are dealing talaga with a Capricorn person, so that could be this friend or that could be someone else, na Capricorn siya. So we have Page of Pentacles. Ayan, beautiful energy in terms of your money, career, and finances. Kasi these are wonderful news na parating sa inyo dito. Maaring related yan sa mga in-applyan ninyong trabaho. Maaring related yan doon sa mga in-applyan ninyong loan sa bangko or sa kahit anumang financial institution. So maaring mabalitaan ninyo ngayon, maaring maimbitahan na kayo dito for job interview or maaring balita na ito or communication na to na nagsasabing tanggap na kayo, maaring ganon. It could also be sulat or news or communication from the bank, na-approve na ang loan ninyo. Maaring ganun din ang ganap dito for some of you, But definitely, this is a beautiful opportunity, beautiful news ito na parating sa inyo, na linked ito sa inyong money, career, and finances. So, what else? We have 9 of Swords. Ayan, so maaring, alam mo, Aquarius, this is 2 scenario dito, Maaring yung tough and trying times na to could be yours talaga. Maaring ikaw yung merong problema or maaring magkakaroon ng problema. Maari din na yung kaibigan mo, Maari din ganon. Dito naman sa 9 of Swords, ganun din na napipick up ko. 2 scenario din, It could be that nai-stress kayo dito talaga, It's sarili ninyong problema talaga to. Maring nai-stress kayo talaga. Marami siguro kayong iniisip, marami kayong tinitimbang ng mga bagay-bagay, maaring may mga decision making na kinakaharap kayo at nahihirapan kayo, maaring ganun at nai-stress kayo, You're having a sleepless night, hindi kayo makakatulog, hindi kayo makakain ng maayos, hindi kayo makapag-concentrate because of that, So, maaring ganun ang sitwasyon dito. Maaari din naman na nai-stress kayo dahil doon din sa problema ng kaibigan ninyo. Maaring yung parang nadadamay kayo sa problema niya. Maaring
hindi, alam mo yun, yung sobrang pag-iisip din nyo na gusto ninyo siyang matulungan kung paano siya, paano niya masosolve ang problema niya. So you want to help her or him, at pati kayo, no, nai-stress din kayo. So maybe you are also stressing yourself out dahil dyan, dahil siguro mabigat talaga ang pinagdadaanan din ng kaibigan ninyo, no? Kaya nag-exert din kayo ng extra effort para mag-isip din, ano, kung ano ang magagawa ninyo para matulungan nyo siya, no, na masolve ang kanyang problema. So yun ang napipick up ko dyan for some of you Aquarius. So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.